Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi maipinta ang mukha ni Tristan. Nakatiimbagang siya at kuyum ang kanyang kamao sa ilalim ng lamesa habang parehong nasa harapan ng kanyang mga magulang. Tristan, we're just concerned about what people will say and how it will affect the company. Kailangan mong pakasalan si Madeline. Hindi natin pwedeng hayaang malaman ng lahat ang ganitong klaseng iskandalo, lalo ng mga investors natin sa Lumina Essence. Our head of directors expects the CEO to have a clean record, no bad reputation, no illegitimate child. Mahabang paliwanag ng kanyang ama. Bakit ba lagi niyo iniisip ang sasabihin ng ibang tao? Hindi ko nakikitang dapat kong pakasalan si Madeline. Matagal ko na siyang nakalimutan at wala kayong alam sa naging relasyon namin sa loob ng 5 taon. Madaing sabi niya. Masyado silang apektado sa masasamang sasabihin ng iba. Walang mali sa pagkakaroon ng anak nang hindi kasal. Magiging jail pa rin si Mariska. Hindi niya tatakbuhan ang responsibilidad niya sa bata. Iho, listen to your dad. Pwedeng mawalang kumpanya sa'yo kung patuloy mong ipipilit ang gusto mo. Pangungumbinsi rin ng ina sa kanya. What I'm trying to say is, I really don't care. Ayoko mabulok sa isang pagsasama na wala ng pagmamahalan. Meron na po kung ibang gusto at mahal ko siya. Ang plano ko lang talaga ay ipakilala si Mariska sa inyo. Pero hindi ko kayang pilitin ang sarili kong bumalik kay Madeline. Kiit niya, pinal na ang kanyang desisyon na hindi pa kasalan si Madeline. Gusto mong matanggal bilang CEO sa Lumina Essence? Tanong ng daddy niya. Handa po ako sa posibleng mangyari, pero hindi ko po pakakasalan si Madeline. Desidido niyang sagot. Nalungkot ang mommy niya sa kanyang naging desisyon. Iho, alam ko na mahal mo ang Lumina. Ibinigay mong lahat para malampasan mong nagawa ng daddy mo. Pero dahil lang sa isang babae, bibitawan mong kumpanya na bumuhay sa'yo? Anito, Mom, kaya ko pong magtayo ng bagong kumpanya. Yung sa Lumina, si daddy na pong nagpalugunon. Sinimulan niya, tinuloy ko lang po, pero ang puso ko minsan lang po ko magmahal. Ngayon ko lang po ulit ito naramdaman sa buong buhay ko. Iniunti-unti ko ng lahat at ipapakilala kong anak ko sa kanya. Alam ko na matatanggap niya si Mariska. Kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Pwede siya magpatayo ng sarili niyang kumpanya. Sariling sikap niya at pagpupursigi. Sa ilang taong pagtatrabaho ni Catriona sa kanya, nakilala na niyang dalaga na may mabuting puso. Napahinga ng malalim ang daddy niya. Wala na talagang makakapagpabago ng desisyon mo. Nangihinayang lang ako sa nasimulan mo sa Lumina. Mapipilitan ako na ibalik ang pamamahala nito kay Darius. Wala pong kaso sa akin, basta alagaan niya ang mga empleyado ko. Gusto ko naman pong unahin ang puso ko ngayon. For 7 years, napuno ng galit dahil sa breakup namin ni Madeline. Giit niya sa magulang niya. Napilitang ngumiti ang mommy niya. I still don't like your decision because you have Mariska now. Masasaktan ng bata kapag nakita ng papa niya ay may ibang babae. You know what I mean? Para sa kanila, magandang maging buo ang pamilya. Buo pa rin naman sila kahit na hindi sila kasal ni Madeline. Nakasuporta siya sa lahat ng mga pangangailangan ni Mariska. Walang ibang iisipin si Madeline sa lahat. Sino bang babaeng yung Tristan? Basta ma'am, ipapakilala ko rin siya sa inyo. We already live together. Nasa rest house ko siya. Binili ko na matagal na. Proud na sagot niya. Nagkatingin na ng mommy at daddy niya sa naging sagot niya. Really? She must be special para itira mo sa bahay mo. Saka bakit hindi namin alam ng daddy mo tungkol sa rest house mo? Untang ng mami niya. Sinabi niya sa akin na nagsasama na sila pero hindi nabanggit ni Tristan na may binili siyang rest house. Bulalas ng daddy niya. Tila nagulat din ito sa nalaman. Bumili siya ng property na hindi nila nalalaman. Natututo ka na maglihim sa amin, Tristan? Dagdag ng mami niya. I'm sorry, mom. Tumayo na si Tristan at lumabas sa library. Sana'y naging malinaw ng lahat sa kanila. Ang gusto niyang pakasalan ay si Catriona at hindi si Madeline. Nang makalabas si Tristan, naiwan ang mag-asawa sa loob ng library. What you will do, Dante? Buo ng desisyon ng anak mo nang babaeng yun ang gusto at hindi panagutan si Madeline, sabi ni Lumina. Magagawan din natin ang paraan na mapakasalan ni Tristan si Madeline. Walang hihel na magkakaroon ng anak sa labas. Matiimang tingin ni Dante sa kawalan. Ano ba itong nangyayari sa mga anak natin? Puro padalos-dalos ng desisyon.
Ayaw na nilang makinig sa atin ng mga magulang nila. Madiing saad ni Lumina. Lulan si Tristan ng kanyang kotse pauwi siya sa Batangas. Naging magaan sa dibdib niya na nasabi niyan tungkol kay Catriona sa parents niya. Ilang araw na siyang pinahihirapan sa magiging desisyon niya. Tinitikis niya si Catriona. Mabigat din sa loob niyang ginagawa niyang pambabaliwala sa dalaga. Dadalhin niya sa Manila si Catriona at maaari na niyang putulin ang naging kasunduan nila. Aaminin na niya sa dalagang totoong nararamdaman niya. Handa na siyang sabihin na mahal niya ito. Tumatakbo papasok si Tristan. Papasok sa loob ng bahay. Nasasabi niya siyang makita si Catriona. Lahat ng ginawa niyang pagpapahirap sa dalaga ay tapos na. Gusto niyang itama ang lahat at gawin ang dapat niyang gawin. Catriona! Catriona! Malalakas na tawag ni Tristan sa pangalan ng dalaga. Hindi siya sinagot ng dalaga. Hindi ito sinumalubong sa kanya na umuwi siya. Tinignan niya ang kanyang relo. 11:00 na pala. Baka makauwi na si Nanay Tess at Nanay Mel. Pero hindi pa siya nakakahingi ng tawad sa mag-asawa dahil siya nagawa niya kahapon. Pero may narinig siyang mga tawanan. Hindi lang siya sigurado kung saang lugar. Sinundan niyang mga boses. Napahinto si Tristan na makita ang 3 figura sa likod ng bahay. May bonfire at nakaupong nakapalibot ang 3. Napakong mga mata niya kay Catriona. Malakas tong tumatawa. Walang bakas na nangyaring away nila kagabi. Lumabas siya mula sa likuran ng pinto at tinungo ang 3. Nandito lang pala kayo. Kanina pa ako tumatawag sa sala. Biglang nautal si Tristan. Sabay-sabay silang lumingon sa kanya. Napatay yung bigla si Catriona. Halata niyang kaba nito sa uri ng tingin sa kanya. Stay, sit down Catriona. Utos niya. Nag-aalangan naman itong bumalik ulit sa upo niya. Umupo si Tristan katabi ni Catriona. Napalingon siya sa dalaga. Napangiti siya nang umiwas to ng tingin sa kanya. Pasensya ka na Tristan. Sinasamahan pa namin si Catriona. Kaya hindi pa kami umuwi ni Tess, sabi ni Tatay Mel. Okay lang po, maganda nga at may kasama si Catriona. Humihingi rin po ako ng sorry sa nagawa ko kahapon, tugon ni Tristan. Narealize niyang mali siya. Mali ang mga ginagawa niya kay Catriona. Wala na sa amin ni ang nangyari. Sana lang pangalagaan mong asawa mo at mahalin siya. Sa abot ng makakaya mo Tristan, giit ni Tatay Mel. Hinawakan ni Tristan ang kamay ni Catriona at ikinataka ng dalaga. Pinagsaliko pa mga daliri nila, napaismid pang dalaga, sabay tago na parang nahihiya. Baka gusto mo ng kape, Tristan? Ititimpla kita. Alok ni Nanay Tess. Ako na po, Nanay. Biglang presinta ni Catriona, tinanggal ang kamay na hawak niya. Napabaling ang tingin niya sa dalaga, sinundan pa niya ng tingin si Catriona na tumayo at pumasok sa kusina. Ang kape mo, walang reaksyon na sabi ni Catriona nang ibinigay ang kape sa kanya. Thank you, nginitaan ni Tristan ng dalaga pero umiwas talaga ito. Niyakap na ni Tatay Mel si Nanay Tess dahil nakakaramdam na ito ng lamig. Mahamog na sa labas. Kami magpapaalam na, inaantok na raw itong nanay niyo. Alam niyo kapag matanda na, mahina na sa lamig. Paalam ni Tatay Mel na sinamahan pa ng biro. Tinampal ni Nanay Tess ang asawa niya. Ikaw talaga, kung ano-ano na naman ang sinasabi mo sa akin. Inis naman nasabi nito. Natatawa na lang sina Tristan at Catriona sa dalawang matanda. Hanggang sa makaalis ang mag-asawa nag-aaway pa rin. Naiwan sina Tristan at Catriona. Sumisimsim pa ng kape ang binata sa kanyang baso. Ang sarap ng kape, puri niya. Pero nanatiling walang imik ang dalaga sa tabi niya. I'm sorry about what happened yesterday. Kasalanan ko, masyadong mainit ang ulo ko kagabi. Napagbuntunan pa kita ng galit ko, dagdag niya. Sanay na ako sa ugali mo. Minsan palagi na lang galit at minsan naman mabait. Tugon ni Catriona sa kanya na hindi siya magawang tingnan. So pinapatawad mo na ako kagad? Oo naman, palagi ko naman ginagawa yun. Ang patawarin ka kahit hindi ka pa humihingi ng tawad. Sagot ng dalaga. Mahal mo ba ako Catriona? Mabilis niyang tanong. Naghintay siya ng sagot pero dumaan ng ilang minuto wala pa ring sagot. Hindi, narinig na sagot ni Tristan. Napaharap bigla siya kay Catriona. Are you really sure? You don't love me at all? Ulit niya, mabilis na tumangutango sa kanyang dalaga. Bigla niya siniin ng halik si Catriona sa labi, nanigasto sa gulat. Hindi to nakagalaw at hindi tumugon. I love you, Catriona. Amin ni Tristan sa pagitan ng kanyang mga halik. Dahan-dahan siyang lumayo ng bahagya upang tingnan ito sa mata. Can we start again? Babawi ako sa iyo sa lahat ng nagawa ko. Please, tell me that you love me, Catriona. Tawag niya. Hinihintay ang sagot nito. Dahan-dahang lumingon si Catriona pero hindi kaagad nagsalita.
Anong gusto mong marinig? Mahina nitong tanong. Napakamot si Tristan. Hindi sigurado kung paano ipapaliwanag ang sarili kay Catriona. Gusto kong malaman kung may pag-asa pa ako. Sandali siya natahimik bago napabuntong hininga. Hindi ako marunong manligaw pero susubukan ko. Dugtong niya, seryoso at determinado. Hoy, hindi ko sinabing manligaw ka. Ayaw mong sumagot, baka gusto mo munang maligawan bago mo masabi na mahal mo ko. But I'll do everything to get your yes, Catriona. Pupungas-pungas pa si Catriona habang bumabangon sa kama, kasabay ng pag-inat ng kanyang mga braso. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi nang maalalang pinag-usapan nila ni Tristan kagabi. Sana hindi lang yon panaginip. Sana nga totoo, ngunit napakunot ang kanyang noo nang mapansing mag-isa lang siya sa silid. Hindi pala sila magkatabing natulog. Totoo ngang sinabi ni Tristan, hindi sila magsasama sa isang kama hanggat hindi pa niya ito sinasagot. Ang haba ng hair mo, Catriona. Pak na pak. Masaya niyang bulala sabang hinihimas ang sariling buhok, tila kinikilig pa rin sa nangyayari. Nagulat siya na makita sa sofa ang bouquet ng red roses. Pak shit, kabog na kabog, tili niya habang mabilis na kinukuha ang mga bulaklak. Inamoy niyang mga yon. Tinitingnan kung tunay. At oo, hindi lang ito mabango, sariwa pa at amoy mahal. Kagabi pa siya pinapakilig ni Tristan at ngayon heto na naman siya. Napapangiti siyang mag-isa pero kagad ding napailing. Baka kasi sa sobrang tuwa niya hindi niya mapigilan ang sariling sagutin si Tristan ng I love you too. Mahal naman niya ito pero gusto niyang dahan-dahanin ng lahat. Iniwan niyang bouquet sa kama at nagtungo sa banyo para maligo. Paglabas niya bumaba siya at nagtataka nang makitang may nilabas na gamit si nanay at tatay Tess. Good morning po, tatay. Anong ginagawa niyo ni nanay? Tanong niya. Halatang naguguluhan. Naku, itong si Tristan. Biglang nag-aya sa beach. Sabi ko nga tulog ka pa kanina. Sagot ng matanda. Ho, napakurap si Catriona. Bilisan mo, Catriona. Kumain ka na muna at aalis na tayo. Utos ni nanay Tess. Palakad ni ito paalis nang bigla niya itong pigilan. Sandali, nay. Nasaan po si Tristan? Nasa kusina siya at nagluluto ng pagkain natin, sagot ni Nanay Tess. Sabay mapanuksong ngiti, napako si Catriona sa kinatatayuan. Talagang tinutuon ni Tristan ang sinabi nito. Napailing siya at napahawak sa noo. Dahan-dahan siyang pumasok sa kusina at doon niya nakita si Tristan. Nakatalikod, nakasuot ng puting apron at abala sa harap ng kalan. Muli siyang napangiti. Hindi niya alam kung matatawa o kikiligin. Kailan pa naging ganito kasweet ang isang Tristan Hill? Bigla tong humarap at napansin niya kaagad. I prepared breakfast already. Umupo ka na, Catriona, at aalis na tayo. Matamis na wika niya. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Ha? Nakatitig lang siya kay Tristan. Hindi makapaniwala na ginagawa nitong lahat ng ito. Do you love the flowers? Tanong nito habang abala sa paghahanda ng mga pagkain. Napakagatlabi si Catriona at napailing. Seryoso ka talaga sa sinabi mong maliligaw ka? Napabuntong hininga si Tristan at nilingon siya. Nakataas ang kilay. Oo nga, pero wag mo kong pahirapang masyado. Alam ko namang mahal mo na rin ako. Napairap si Catriona, ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Gumisi si Tristan. Sino bang hindi magkakagusto sa isang Tristan Hill? Hindi na lang siya sumagot at sinimulang kainin ng agahan. Masarap ang food? Tanong ni Tristan matapos ang ilang sandali. Tumingin siya dito ng masama bago sumuko. Masarap ang pagkain, napatango si Tristan at napangiti. Thank you. Patuloy itong nag-aayos ng mga baon nilang pagkain habang si Catriona hindi mapigilan ng pagngiti. Talagang pinapakita ni Tristan kung gaano siya kaseryoso at habang pinagmamasdan niya ito, unti-unti niyang nararamdaman ang hindi mapigilang tawa sa puso niya. Baka nga hindi niya na kayang patagalin pang sagutin niya si Tristan. Ang ganda talaga dito sa Matabungkay Beach, sabi ni Catriona habang lumalanghap na sariwang hangin. Nasa tabi niya si Tristan. Nakatingin to sa asul na kulay ng dagat. Ginagap ni Tristan ang kamay niya. Let's have a walk. Aya nito sa kanya. Napalingon siya sa binata. Hindi ba tayo magpapaalam kina Nanay Tess at Tatay Mel? Ako naman ang kasama mo kaya tsaka kung hindi sila maghahanap sa'yo. Sagot nito, nakangiting hindi pa rin tinatanggal ang pagkakahawak ng kamay niya. Naglakad-lakad silang dalawa, magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Papayag ka ba na sa mansyon ka titira kasama ko? Biglang tanong ni Tristan. Napabaling bigla siya sa binata dahil sa pagkabigla. Bakit naman sa mansyon niyo pa tayo titira?
Nandito si nanay at tatay sa Batangas. Pilit siyang nagpapatay mali siya na walang kahulugan ng tanong ni Tristan. I want to be with you. Yung mas malapit, malayong Batangas at kulang na kulang ako sa oras para makasama kita. Nakakahiya sa parents mo. They already know. Pinaalam ko ng tungkol sa'yo. Napaawang ang labi ni Catriona. Anong ibig mo sabihing pinaalam? Sabi ko na may nagugustuhan na ako. Sinserong sagot ni Tristan. Sinabi mo talaga yon? Yes, I know it was shocking pero gusto ko sarili ko naman ang isipin ko. Ikaw lang ang gusto ko at mahal ko, Catriona. Parang bigla siyang nawala ng boses. Totoo ba to? Pinaninindigan talaga ni Tristan ang damdamin niya para sa kanya? Hindi niya alam kung matatakot siya o matutunaw sa sinasabi nito. Sa loob-loob niya, dapat ba siyang matuwa o matakot na tuluyan ng bumigay ang puso niya dito? Napalunok siya at mahina niyang naiusal. Sigurado ka ba dyan? Ngumiti ito, waring alam na niya ang nasa isip ni Catriona. Sigurado ako, Catriona. Ikaw lang ang gusto ko. Nabigla siya sa bilis ng sagot nito. Napatitig siya kay Tristan. Pilit hinahanap ang kahit na anong pag-aalinlangan sa mukha nito. Pero wala siyang makita. Napayuko siya, pinipigilan ng sariling mapangiti. Hindi niya sigurado kung dapat na ba niyang sabihin pero alam niyang hindi niya na kayang itago pa. Papalubog na ang araw, ngunit nasa dalampasigan pa rin sila. Ang malamig na simoy ng hangin ay sumasayaw sa paligid. Dinadalang amoy ng inihaw na isda at manok. Plano nilang magpalipas ng gabi doon at umuwi kinabukasan ng umaga. 2 tent ang dala nila para magsilbing tulugan. Ngunit sa ngayon, mas ninanais nilang sulitin ang tahimik at payapang gabi sa tabing dagat. Habang sina Catriona at Nanay Tess ay bala sa pag-iihaw, si Tristan at Tatay Mel naman ay nakaupo sa isang mahabang bangko. May tig-isang bote ng beer sa kamay. Ang liwanag ng bonfire ay sumasayad sa kanilang muka. Nagbibigay ng banayad na liwanag sa madilim na paligid. Tay, ubusin po natin lahat itong isang case. Biro ni Tristan sabay tawa. Natawa rin si Tatay Mel at umiling. Naku iho, mahina ako sa alak. Tama ng 2 bote sa akin. Hindi na sanay ang katawan ko sa ganito. Napalingon si Tristan kay Catriona at Nanay Tess. Saglit na pinagmasdan si Catriona habang maingat itong iniihaw ang manok. Napangiti siya ng hindi namamalayan. Napansin niyo ni Tatay Mel at natawa ito. Maswerte ka kay Catriona iho. Maganda na, mabait pa. Pero tandaan mo Tristan, kapag sinaktan mo yan, aba yari ka sa akin. Biro nito, may halong pag-aalalang totoo. Malakas na tumawa si Tristan. Hindi ko po gagawin yun. Mahal ko na po si Catriona. Sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Dapat lang, sagot ni Tatay Mel. Tumingin saglit kay Nanay Tess na abala sa pagluluto. Magagalit din sa'yo si Nanay Tess mo kapag sinaktan mong anak-anakan niya. Napatingin si Tristan sa bote ng beer sa kanyang kamay. Marahang iniikot ito habang iniisip ang lalim ng damdamin niya para kay Catriona. Sigurado po ako na kung masasaktan ko si Catriona, pati ako masasaktan. Simula nung dinala ko siya dito sa test house. Lalong lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa sandaling yun, lumapit si Nanay Tess, dala ang nilutong inihaw. Luto na ito, aniya habang nilalapag ang mga pulutan. Habang nagkakwentuhan si Nanay Tess at Catriona, nagpatuloy naman sina Tristan at Tatay Mel sa pag-inom. Pero hindi nagtagal napansin ni Nanay Tess na nakayuko na si Tatay Mel. Tahimik at hindi na umiimik. Naka, Mel, lasing ka na. Halika na, doon na tayo sa tent natin. Sabi niya, tinatapik to sa balikat. Natawa si na Tristan at Catriona. Ako na po maghahatid kay tatay, alok ni Tristan. Agad na inalalayan si Tatay Mel. Salamat Tristan. Inakay ng binatang matanda papunta sa tent nilang mag-asawa. Naiwan si Catriona upang ligpitin ng mga kalat. Habang abala to, biglang lumapit si Tristan at mahinang boses na nagsalita. Tama na yan Catriona. Let's go to sleep. Natamaan nata ko na iniinom namin ni tatay. Aniya, marahang hinimas ang sentidot na pabuntong hininga. Hindi na mamalaya masyado na siyang napapalapit sa dalaga. Sandali nga, ano ka ba? Reklamo ni Catriona na mapasandal sa kanya si Tristan. Ang bigat mo Tristan. Inalalayan niya itong papunta sa tent nila. Pagkapasok sa tent, agad na hinubad ni Tristan ang t-shirt niya. Napatalikod si Catriona. Ang init, bulalas ng binata. Tulog na ako.
Ani Catriona napapalunok bago tumalikod at humiga. Pipikit na sana siya nang maramdaman ng kamay na pumulupot sa bewang niya. Napalingon siya sa likuran niya. Tulog na si Tristan. Mahimbing at lasing, napailing si Catriona bago ipinikit ang mga mata niya. Makalipas ang ilang minuto, nalimpungatan siya na may mabigat na dumagan sa kanya. Pagmulat niya, tumambad sa kanya si Tristan sa ibabaw niya. Hey, anong ginagawa mo? Napasigaw siya pero kaagad tinakpan ng binata ang bibig niya. Nalaki ang mga mata niya nang pigilan siya nitong magsalita. Huwag ka maingay, maririnig ka ng mag-asawa, mahinang sabi ni Tristan. Bahagyang paos ang boses. Tiniin ni Tristan ang mukha sa leeg ni Catriona. Malalim ang paghinga habang ninanamnam ang init ng balat nito. Shit, I'm really trying to control myself, Catriona. Bulong niya, ramdam ang kaba sa kanyang boses. Pinipilit kong magpigil pero ang hirap. Nabigla siya na makitang nakahubad ng binata. Hindi na nga nakapagpigil ang loko. Mariing napapikis si Catriona. Ninanamnam ang mga nakakiliting halik ng binata sa kanya. Tristan! Halinghing ni Catriona na maramdaman ng palat ni Tristan. Napanganga siya habang nakapikit pa rin ng mata. I miss you so much, sabi ni Tristan nang umangat at pagkatapos ay siniil siya ng halik sa labi. Napamulat siya tumugon sa halik ng binata. Oh shit, we're in the tent. Bulala si Tristan, hirap na hirap sa pagpipigil. Gusto niyang matawa sa reaksyon ng binata. Sobrang hilig talaga. Ni sa loob ng tent, hindi nito pinalampas. I love you so much, Catriona, sabi pa nito. I love you too, Tristan. Tugon ni Catriona at niyakap ang mga kamay sa binata. Wala nang pagpipigil sa sarili at ayaw na niyang patagalin pa. Matagal na rin niyang mahal si Tristan. Napamulagat ang binata sa narinig, may masayang ngiti na sumilay sa labi. Mel, ang likot-likot mong matulog kagabi, hindi ako makatulog. Nakakainis din ang mga pusa sa labas. Ewan ko, paano nagkaroon ng pusa dito sa tabing dagat? Reklamo ni Tatay Tess. Umubos si Catriona habang pilit naman pinipigilan ni Tristan ng malakas sa pagtawa. Sabay na napalingon ng mag-asawa sa dalaga. Catriona, uminom ka nga ng tubig, sasakit ang lalamunan mo niyan, mungkahi ni Nanay Tess. Sinunod naman ang dalagang sinabi ng matanda. Uminom siya ng tubig at napatingin kay Tristan. Pinalakihan niya ito ng mata, dahilan para biglang matikom ang bibig ng binata. Kasalanan to ni Tristan, sobrang malandi at ayaw paawat. Sinaid ang lakas ko kagabi, nainis na usal ni Catriona sa isip. Maligo na tayo, uwi na tayo maya-maya. Yakag ni Tatay Mel sa asawa. Tumayo ng matandang lalaki at sumunod na rin si Nanay Tess. Tumakbo sila papunta sa dagat. Nang makaalis ang mag-asawa ay mabilis na hinampas ni Catriona sa balikat si Tristan. It hurt, babe. Daing ni Tristan na natatawa, hinimas ang balikat na nasaktan. Ikaw kasi, ang hilig mo. Narinig ata tayo ni nanay at tatay. Hindi mo na pinigil. Madiing sabi ni Catriona sa kanapairap at humalukip-kip patalikod sa binata. Napamulagat si Catriona nang yakapin siya ni Tristan. I love you, babe. Malambing na bulong nito sa tenga niya. Pinipigilan niya kanyang ngiti at kilig. They are officially boyfriend and girlfriend at itong unang araw nila bilang magkasintahan. Hapon nang umuwi sila sa rest house. Kapansin-pansin ang pagiging sweet ni Catriona at Tristan. Palagi na nakahawak ang binata sa kami ni Catriona. Hindi rin mapaghiwalay ang dalawa. Hindi ka ba hanapin sa kumpanya? Hindi ka pumasok ngayon? Untang ni Catriona, nasa sala sila at nanonood ng TV. Pinauwi na ni Tristan ng mag-asawa para makapagpahinga. Kaya naman niyang gawin ang gawaing bahay. Wala rin siyang gagawin at hindi aalis. He will spend his time with Catriona. I'm the boss. Nakakalimutan mo na naman. Sagot ni Tristan at muling tinuon ng mata sa pinapanood. Sumandal si Catriona sa kanya't niyakap niya to. Iyabang ng boyfriend ko, ani na nakatinang dalaga. I love you, babe, so much. Sinserong sabi ni Tristan. Napalingo si Catriona sa kanya't matamis ng ngumiti. I love you too. Dinukwang ni Tristan si Catriona at buong pagmamahal na hinilikan sa labi. Ang unang mga halik ay banayad ng lumaon ni naging mapusok. Babe, hindi ako magsasawa ang kining ka ng paulit-ulit. Usal ni Tristan. Umayos siya ng upot hinawakan sa bewang ang dalaga. Inangat niyang dalaga at inupo sa kanyang kandungan. Nalaki ang mga mata ni Catriona. Nararamdaman niyang kaibigan ng nobyo. Do you feel it, babe? Tanong ni Tristan. Napakapit si Catriona sa balikat ni Tristan na makaramdam ng kakaiba. That's it, babe. Halingin ni Tristan, sarili nilang mundo ngayon sa bahay. No other woman makes him feel this way. Desperate,
hungry at parang wala ng ibang babae sa mundo ko hindi siya lang. Tristan, mahinang tinig ni Catriona, may bahid ng kabat pag nanasa. Hinaplos niya ang pisngi nito, pinipilit ipaintindi sa kanyang nararamdaman. Akin ka, Catriona, sa akin ka lang. Napalunok siya, hindi niya alam kung nanginginig siya sa excitement o sa takot sa lalaki na sa harapan niya. Nagising si Catriona, madilim na sa labas, tinuloy nilang mainit nilang tagpo sa kwarto hanggang parehong makatulog sa sobrang pagod. Umupo siya, nakipkip ang kumot hanggang sa kanyang dibdib. Napalingon kay Tristan, tulog na tulog pa rin to. He didn't go home, Dante. Naihahatid mo na bang mag-ina kay Darius? Tanong ni Lumina sa asawa. Oo, kanina pa sila umalis. Sagot ni Dante, napabuntong hininga. Ipinakilala niyang anak sa atin pero iniwan niya lang basta't ni hindi nagpaalam. Mariing sabi ng ginang. Tinanggal ni Dante ang salamin sa mata. What will we do if he really loves that woman? Don't you see? Naghintay si Mariska sa kanya. Hinahanap siya ng bata at iyak ng iyak. Hindi rin siya matawagan dahil naka-off ang phone niya. Litanya ni Lumina. Baka sa mukha ang labis na pagkadismaya sa panganay nilang anak. Let's wait for him to come home. Baka kasama na niyang babae yun sa pagbabalik niya. Dahil lang sa pagmamahal nagkakaganyan ng anak mo. Hindi ako papayag na pati tayo baliwalain niya para lang sa babaeng yun. Mag-ing bitaw ni Lumina. Sa kumpanya at sa mag-ina niya lang dapat nakatuon ng isip at puso ni Tristan. Hindi sa kung sino mang babae na dumating sa buhay nito. Hindi na tayo nihatid ni Kuya Tristan, sabi ni Darius habang tutok ang mata sa daan. Nakatulog na si Mariska sa kakaiyak at naghahanap kay Tristan. Masama ang loob ni Madeline sa binata dahil sa ginawang pag-iwan nito sa kanila sa mansyon. Siguro na sa babae niya, kaya yun nakalimutan niya kami. Napangisi si Darius. Hayaan mo na, huwag ka na magselo sa babae ni Kuya Tristan. Nandito naman ako para ihatid kayo. I'm free, Madeline. Pangaasar pa niya, hindi na maipinta sa inis at pagkadismaya ang mukha ng dalaga. Hindi ako nagsiselos sa babae niya. Mas may karapatan ako dahil may anak kami, mariing sagot ni Madeline. Tumawa si Darius. Iniwan nga kayo sa mansyon, hindi ba? Ibig sabihin lang nun, mas importante sa kanyang babae yun kaysa sa anak ninyo.